Napapadalas ba ang lagi mong pagpunta ng Avenida Rizal? Mga pare ko, sana mali ang nasa isip ko. Wala na rin bang sigla ang dating dinarayong Avenida Rizal? Welcome back to my channel. Ito ang Galapalo TV. Tayo na at ating balikan ang dating masiglang Avenida Rizal ng Santa Cruz, Manila. Noong mga kapanahunan na hindi pa naitatayo ang LRT o Light Rail Transit, kilala at dinarayo ang Avenida Rizal bilang Manila's entertainment hub dahil sa mga grandiosa nitong sinihan, ang mga nakakaakit na display ng mga kilala at naglalakihang department store. At kung susuyurin mo mula sa kanto ng Carriedo Street patungo doon sa Doroteo Jose, walang patlang na mga department store, mga grandiosang sinihan, mga jewelry at perfumery store. Naghanay rin ng tatlong malalaking bookstore. Ito ang National, Goodwill at Marian's Bookstore. At halos walang bakante o saradong tindahan mula sa kanto ng Carriedo patungong Doroteo Jose. At ang mga sinihan, ilang hakbang lang na magkakatabi at halos magkakaharap na rin. Narito pa rin ang pinakamatagal ng Philippine Rabbit Bus Station. At ang dating kinatatayuan ng Roxanne Theater na halos magkaharap lang sila ng Galaxy Theater. At sa gawing unahan nila, naroroon naman ang Opera House Theater. At ilan pa sa mga katabi nila ay ang mga restaurant at mga bakery o bake shop. At ang kahabaan nito ay patungong Caloocan City. Para sa dagdag kaalaman, ang LRT ay isinagawa o itinayo noong 1981. At taong 1984 nang ito namay natapos rin. Ito ang kahabaan ng Avenida Rizal patungong Caloocan City. Muli nating baybayin ang Rizal Avenue o Avenida Rizal patungong Carriedo Street. Sa lugar na ito ang dating kinatatayuan ng Galaxy Theater, isa sa mga grandiosang sinihan noong mga kapanahunang iyon. Dinaragsa rin ng mga tao ang lugar na ito dahil sa mga sinihan at mga bus station, maging ang mga bake shop sa lugar na ito. Tulad ng kilalang Luisa and Sons Bake Shop na nasa gawing lugar na ito at ilang pang mga bake shop. Bilihan rin ng mga pasalubong dahil ang lugar na ito ay malapit lang sa bus station ng Philippine Rabbit. At sa kantong iyon, mapapansin ninyo ang kinatatayuan ng Odeon Theater. Isa rin sa mga sikat at kilala na sinihan ng Avenida Rizal. Dito sa kanto ng CM Recto at Avenida Rizal. Isa pa rin sa mga dinarayo sa lugar na ito ang gusali ng lumang Kapitan Pepe. At naghanay sa ilalim ng gusaling ito ang mga nagtitinda ng alahas at ginto. Narito rin ang mga umpukan o buy and sell ng mga alahas at ginto. At sa hilera pa rin ito matatagpuan ang pinakamalaki at sikat na department store. Ito ang COD ng Avenida Rizal. At sa kabilang kali o kaharapan nitong COD ay ang kilala pa rin bookstore. Ito ang Marian Bookstore. Matao rin ang bahaging ito ng Avenida Rizal. Masigla ang maghapon at gabi sa lugar na ito. Higit nakaakit-akit ang mga display ng mga department store. Kung kaya't wiling-wili ang mga tao na pumarito o bisitahin ang lugar ng Avenida Rizal higit sa bandang hapon at gabi. Sa hanay pa rin ng COD sa lugar na ito.
Narito nakahanay ang malalaking bookstore nung panahong iyon, ang National Bookstore at ang Goodwill Bookstore. At dayuhin ang mga bookstore na ito, higit ang mga estudyante ng mga kapanahonang iyon. At sa hanay pa rin ito, narito pa rin ang isa pa na kilala. At ito ang Republic Supermarket Building. 5 palapag na gusali at ang ilalim ay pawang mga commercial area at mga tanggapan o opisina ang nasa itaas ng gusaling ito. Mula sa makitid na harapan na nakaharap sa Rizal Avenue, may malawak na area at tagos sa kabilang karsada ng Florentino Torres ang nasasakupan nito. Ito ang Republic Supermarket Building. At sa mga kaling ito na kabila ng Avenida Rizal o Rizal Avenue ay silbing mga parking area ng mga nagagawi ng Rizal Avenue na di tulad ngayon na ginagawang parking area na rin ang Avenida Rizal. Ito rin ang matagal ng gusali ng National Bookstore. At sa kabila naman ng kaling ito ay matatagpuan ang Avenue Theater, isang grandiosang sinihan ng mga panahong iyon. At ilang hakbang pa rin sa kabila ng Avenida Rizal, matatagpuan naman ang The Manila Times Building, kilala at pangunahing newspaper ng mga panahong iyon at magpahanggang ngayon. At sa bahagi pa rin ng Rizal Avenue, sa kanto ng Raon at Avenida Rizal, narito sa isang gusali ang kilalang bilyaran ng mga panahong iyon dahil dito lumaki at nakilala si Efren Bata Reyes o si The Magician ng mga bilyaran at nakilala sa buong mundo sa larangan ng bilyard. At kapag araw na rin ng Biyernes o ang simba ng Quiapo, dagsa pa rin ang mga taong dito'y tumutuloy o binibisita ang Rizal Avenue. Silbing pasyalan at dinarayo ang lugar na ito dahil na rin sa mga department store at naglalakihang mga sinihan. At sa kaling ito ng Ronquillo, narito pa rin ang ilang mga sikat na kainan ng mga Chinese restaurant. Sinasadya ang lugar na ito dahil na rin sa kilalang Chinese restaurant. Subalit kung mapapansin ninyo sa ngayon ng Avenida Rizal, mistulang mga parking areas sa lugar na ito. Di tulad noon na mga daanan lamang ng mga sasakyan. At kapag naglalakad ako ng hating gabi sa lugar na ito, walang pangamba dahil may mga security guard na nakahanay sa kani-kanilang pwesto. At hindi pa rin ganoon kadelikado ang panahong iyon sa lugar na ito. Walang mga standby o mga nagtutulugan sa bangketa. Mga ilang naglalakad at ginagabi sa pag-uwi ang madaraanan mo sa lugar na ito. At ito naman ang dating sikat na Good Earth Emporium. Ang 5 palapag na department store ng panahong iyon. At ang kauna-unahang department store na gumamit ng escalator. Sikat at dinarayo itong Good Earth Emporium ng mga panahong iyon. At ang Calibusos ay kilala rin sa mga boutique shop. Ilang hakbang pa rin ang simbahan ng Santa Cruz sa likod lang ng Avenida Rizal. At dito ka rin magsisimula kung ikaw ay pupunta ng Calle Escolta, na kilala at sikat na kalye ng Santa Cruz, Manila. Sa ngayon, makikita ang mga nagtataasan at bagong gusali na nakapaligid sa Calle Avenida. Ito naman ang maganda at lumang gusali ng Don Roman Santos Building na nakaharap sa Plaza Lacson o ang dating Plaza Goiti ng Santa Cruz, Manila.
At ito rin ang pinakadulo ng Rizal Avenue o Avenida Rizal sa gawing south. Matao rin ang lugar na ito kahit wala pa ang LRT station. Dahil sa kantong ito nagsisimula ang daan patungong simbahan ng Quiapo. Ito ang Calle Carriedo. Dagsa rin sa mga tawang lugar na ito dahil ang mga nagtutungo sa simbahan ng Quiapo lalo na't sa tuwing Biyernes, maging Sabado o Linggo. Hindi rin naman nawawala ang mga vendors noon. Subalit sila'y disiplinado at nakahanay sa mga lugar na kanilang kinalalagyan at hindi nagkalat sa mismong daanan ng mga sasakyan. Sa gusaling ito nakatayo naman ang sikat at kilalang Ideal Theater o Ideal Theater noong mga panahong iyon. At ilang hakbang lang patungo sa Good Earth Emporium, ang kilalang department store ng kapanahonang iyon. Subalit ngayon kung mapapansin nyo ang lugar na ito ay tila baga na mga parking area ng mga sasakyan at mga motor. Dahil na rin sa bilis at pagbabago ng panahon, lahat ay nababago. At mula nang maitayo at dumaan sa lugar na ito ang Light Rail Transit o LRT, maraming pagbabago ang naganap sa Avenida Rizal o sa lugar na ito. At hindi na rin kasing katulad ng mga panahong iyon ang Avenida Rizal. At ang mga grandiosong sinehan ng mga panahong iyon ay tuluyang nawala. Maging ang mga naglalakihan at kilalang department store ay wala na rin. Dahil na rin sa pagsulong ng panahon at ang mga naglalakihang mga mall ang dinarayo ngayon ng mga mamimili at mga namamasyal. At dahil na rin sa pagsulong ng panahon at pagdami ng tao, ang LRT o Light Rail Transit ay isang malaking kapakinabangan. At hindi na tulad ng dati, dinarayo ang Avenida Rizal. At silbing dinaraanan lamang ito ng mga taong magtutungo sa simbahan ng Quiapo, higit sa araw ng Biyernes. At bihira na rin ang mga naglalakad o ginagabi sa lugar na ito. At ang dating masiglang Rizal Avenue ay biglang nagbago. Marami na rin ang mga saradong establishmento. At dagdag pa sa pagbabago ng imahe ng Avenida Rizal, ang mga kababaihan na mga nakatayo at naghihintay at nag-aalok ng panandaliang aliw. Mapaaraw man o gabi, sila'y mga nakatayo at ngumingiti sa bawat mga lalaking napapadaan. At isa na rin ako sa inalok nang ako'y nagsushoot ng bidyong ito. Kaya't ang tanong ko sa kumpare ko, ikaw ba'y napapadalas na mapadaan sa Avenida Rizal? Muli, sa mga susunod ko pang video, maraming salamat sa inyong panonood.